Our Father in Heaven, sa pakikinig po namin ngayon ng mensahe mula sa Exodus chapter 24, ay dalayan ko po na marinig namin ng malinaw. Ikaw ang Diyos na nagsasalita sa amin. Bagamat hindi ka namin nakikita, hindi ka namin nahahawakan, ay ipadama, iparanas mo sa amin ngayon ang presensya mo. Naway, ang mga oras na ito ay hindi maging ordinaryong oras lang, kundi talagang magkaroon kami ng pagkamangha sa kadakilaan mo, sa kaluwalhatian mo, at sa kabutihan mo, kahabagan mo sa amin. Naway marinig namin kung bakit mabuting balita ang lahat ng nakasulat na ito para sa amin. And so Father, tulungan mo kami, ang puso namin na tanggapin ang lahat po ng sasabihin mo at paniwalaan ang lahat ng ito at sundin kung ano po yung nais mo sa buhay ng bawat sa amin. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So ayaw po ninyo nakabukas yung Bible ninyo sa Exodus chapter 24. Titingnan po natin yan mula simula hanggang katapusan. Bantayan din po natin yung katabi natin kung cellphone yung gamit nila. Baka Facebook yung kanilang tinitingnan. Pag nag-scroll tayo ng Facebook, meron tayong makikita na, syempre nakita natin yung mga iba-ibang kwento o iba-ibang storya. Syempre nakikialam din tayo sa kwento ng iba. Yung iba, kakilala natin, mga friends natin. Yung iba, mga friends natin sa Facebook, pero hindi naman talaga natin mga friends sa totoong buhay. Yung iba ay kwento ng mga artista. Siyempre, pag may nakita ka ng mga kwento, pag medyo nakakalungkot yung balita, ewan ko kung naiiyak din kayo kapag meron mga ganung storya. Pagka meron namang mga blessing, may mga nakatoga na nakita ninyo na graduate, siyempre natutuwa din tayo dahil kakilala natin sila. And naapektuhan tayo ng mga nababasa natin o nakita natin sa Facebook. Pero kung tutusin natin karamihan ng mga storya na nandun, ay wala naman talagang kinalaman sa buhay natin. We are not really part of that story. Maliban lang kung kamag-anak siguro natin o kasama natin sa church. And sometimes, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, kapag titingnan natin yung mga stories sa Bible, ay parang nagiging detached din yung sarili natin doon sa binabasa natin. Siyempre may mga panahon na mamangha tayo doon sa kwento na nababasa natin at naapektuhan din tayo. Pero pag titingnan natin, parang malayo naman yung panahon nila. Pinag-aaralan natin yung Exodus story. Mga Israelita naman yun eh. Mga Pilipino naman tayo. Sila nasa lumang tipan. Tayo ay mga Kristiyano. And nasa bagong tipan na yung storya ng buhay natin. And sometimes we feel na parang malayo yung kwento na yun. Pero isang goal ko as your pastor, as a preacher, ay makita ninyo na yung pinag-aaralan natin na story sa Exodus, ay hindi lang ito kwento ng Israel. This is also our story as God's people. Kung nagpapakita yung Exodus ng kwento ng pagliligtas ng Diyos sa Israel, wala pa sila nung sila ay maalipin sa Egypto, hanggang sila ay palabasin ng Diyos, palayain, hanggang sa simula na silang maglakbay sa disyerto, hanggang makarating na sila sa Mount Sinai, hanggang ibigay na ng Diyos yung kanyang mga utos sa kanila. Nandun na tayo doon sa portion na yun ng story. Ay makita rin natin na hindi lang ito sumasalamin sa
kwento ng pagliligtas ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano. Simula nung tayo ay maalipin sa kasalanan, tayo ay iligtas ng Diyos sa pamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. At tayo ngayon ay naglalakbay sa buhay natin, narinig natin yung utos ng Diyos. Hindi lang ito sumasalamin, kundi bahagi din tayo ng storya ng pagliligtas ng Diyos sa Israel. Dahil ang Diyos ng Israel ay siya ring Diyos natin. Meron lang isang Diyos, meron lang isang plano ng Diyos sa simula pa sa pangako niya kay Abraham hanggang sa pagdating ni Moises, hanggang sa pagdating na ni Haring David, hanggang sa katuparan ng bagong tipan sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. And syempre, hindi naman lahat ng mababasa natin sa Bible ay mga kwento. So the last few Sundays, simula Exodus 20 hanggang Exodus 23, puro utos yung mga naririnig natin. Parang wala namang kwento na nangyayari doon. Pero yung mga utos na yun ay nakapalaw pa rin sa kwento. Sa isang kwento, yung ginagawa ng Diyos sa Israel. So, nagpapakita yun ng plano ng Diyos sa kanila at ng kalooban ng Diyos din sa buhay natin. May tinuturo ang Diyos sa atin. And pagdating ngayon natin sa chapter 24, balik na naman tayo sa maikling kwento. Maiksing eksena lang sa kasaysayan ng Israel. Pero habang papakinggan natin itong chapter 24, makita natin yung isang eksena na inanyayahan ng Diyos sina Moises at iba pa na umakyat sa bundok. So magkakaroon sila doon ng tinatawag na ratification ng covenant. So magkakaroon sila ng ratification party, sinasabi ng isang Bible scholar. And sa paglalakbay natin sa kwentong ito sa chapter 24, sana makita ninyo na bawat yugto ng eksena na ito ay nagsisilbing salamin din ng kwento ng buhay nating mga Kristiyano. Mula simula hanggang sa katapusan. So, this is not just an ordinary story. Ang prayer ko, makita natin na yung storya ng buhay natin ay nakapaloob dito sa kwento na ito. So, paano nagsimula yung story? Nagsimula yung story sa paanyaya ng Diyos kina Moises na umakyat sa bundok at lumapit sa Kanya. Hindi ba ito rin naman yung simula ng kwento ng buhay natin, ng mga Kristiyano? Mayroong paanyaya ang Diyos, mayroong pagnanais ang Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. So mayroong paanyaya ang Diyos kay Moises, pero this is not the first time. Alam natin na yung unang pagkakataon ay nasa Exodus 3, nung nagpakita ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng isang burning bush. And then fast forward sa story, nakalabas na sila sa Egypt, nandito na sila sa Mount Sinai, naibigay na ng Diyos sa kanila yung 10 utos, pati yung iba pang mga detalye dun sa Code of the Covenant na napag-aralan natin nung nakaraan. So ngayon, mayroong invitation ng Diyos kay Moises. Tingnan niyo yung verses 1 to 2. Sabi ng Diyos, umakyat ka rito sa bundok, isama mo sina Aaron, Nadab, Abihu, at ang 70 sa mga elders ng Israel. Sumamba kayo sa lugar ng malayo sa akin. Ikaw lamang ang makakalapit sa akin, si Moises lang. Sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag aakyat sa bundok. So meron pagkakatulad yung storya na ito sa storya natin, pero meron ding malaking pagkakaiba. So sino yung nagbigay ng paanyaya? Walang iba kundi si Yahweh. Siya yung nag-iisang Diyos. At kapag may nagbigay sa iyo ng invitation, halimbawa dumalo sa isang kasalan, isang birthday party, syempre mahalaga kung sino yung nagbibigay ng invitation. Lalo pa kapag ang Diyos ang nag-i-issue ng invitation, hindi lang ito paanyaya na kailangan mong, teka lang po, pag-iisipan ko po muna, titignan ko po muna yung schedule ko, kung medyo maluwag yung schedule ko. Na kapag ang Diyos ang nagbigay ng invitation, hindi lang ito isang paanyaya na pwede mong basta-basta tanggihan. This is a demand from God Himself. Kapag Diyos na nagsasalita, naalala ninyo, narinig ng mga Israelita, yung Diyos na nagsasalita mula sa bundok, di ba nanginginig sila sa takot? And so, hindi mo pwedeng baliwalain ang sinasabi ng Diyos. So, sino iniimbitahan? Si Moises, primarily,
Pero sinabi niya na isama niya si Aaron, na kapatid ni Moises. Tapos meron pang isasama na dalawa, si Nadab and Abihu. Si Aaron, kapatid ni Moises, si Nadab and Abihu, mga anak ni Aaron. At yung tatlo na yun na magsisilbi na leading priest ng Israel later on. And aside from yung apat na yun, ay meron pang 70 elders ng Israel. So, ilan ang imbitado sa party? 74. Sila lang. Wala nang iba pa. Hindi inaanyayahan yung mga tao na umakyat sa bundok. Malulungkot pa sila. Uy, bakit kami hindi invited? Okay lang sa kanila yun kasi natatakot nga sila na lumapit sa presensya ng Diyos. So anong gagawin nila pag akyat sa bundok? Yung 70 elders kasama sina Moises. Sabi ng Diyos, sumamba kayo sa lugar na malayo sa akin. And ito yung paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin na sumamba tayo sa Kanya. Pero at this point, bakit sinabi ng Diyos sumamba kayo sa akin pero sa lugar na malayo sa akin? Hindi sila pwedeng lumapit sa Diyos. Matutupok sila na nag-aapoy ng kaluwalhatian ng Diyos. Sino lang yung pwedeng lumapit sa Diyos na hindi matutupok ng apoy ng kaluwalhatian ng Diyos? Isa lang. Si Moises lang yung may ganong VIP access. Walang iba. Exclusive access sa presensya ng Panginoon. So nakita ninyo, mayroong pagkakatulad sa kwento natin, pero mayroon ding malaking pagkakaiba. May paanyaya ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa isang tao, hindi lang sa apat na tao, hindi lang sa 70 mga kalalakihan na sumamba sa Kanya, na lumapit sa Kanya. And we don't worship God at a distance. Hindi na natin kailangan umakyat ng bundok para sumamba sa Panginoon. So paano nangyari yun? We know the gospel. Hindi natin kailangan umakyat ng bundok dahil si Jesus mismo yung bumaba para ilapit ang Diyos para sa atin. So ibig sabihin, kailangan ba nating pumunta sa church para makasamba sa Panginoon? Teka lang, kailangan maging maingat ako sa pagsagot. Yes and no. Kahit saan ay pwede at dapat nating sambahin ng Diyos. Di ba sabi nga sa Hebrews chapter 10 verse 22, let us draw near with a true heart, with a full assurance of faith. Hindi mo kailangan pumunta sa isang lugar para lumapit sa Diyos. Makakalapit tayo sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pero kailangan din nating pumunta dito para sama-sama tayo na lumapit sa Diyos. Hindi tayo pwede nasasamba sa Diyos na nag-iisa palagi. Diba sabi sa Hebrews 10:25, 24-25, not neglecting to meet together. Hindi pwedeng idahilan ng mga dapat na nandito, pero wala dito, pwede na pala akong sumamba sa Diyos kahit nasaan ako. Sama-sama tayo na lumalapit at sumasamba sa Diyos. And that's what we're doing every Sunday. Kaya napakahalaga ng ginagawa natin. Tumutugon tayo sa imbitasyon ng Diyos na lumapit sa Kanya na magkakasama bilang isang pamilya. Question. Paano si Moises ay makakalapit sa Diyos, pero ang iba ay hindi? Bakit sinasabi natin na tayo ngayon ay lumalapit sa Diyos, pero yung mga tao na wala naman dito, mga non-Christians, hindi sila pumunta sa kahit anong simbahan, na nasa bahay lang sila, ay hindi sila lumalapit sa Diyos. Dahil ba si Moises ay better, more righteous kaysa sa ibang mga Israelita? Dahil ba tayo ay mas mabait, mas matuwid, mas nakakasunod sa mga utos ng Diyos kaysa sa mga non-Christians? So mas magiging malinaw yung sagot na yan dun sa susunod na yunto dito sa story, verses 3-8. So may paanyaya ang Diyos na lumapit ang taong makasalanan sa Kanya. Pero that's the problem. Taong makasalanan. Gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya, pero mayroong kasalanan na umahat lang sa relasyon natin sa Kanya. So anong solusyon? Ang solusyon, sana hindi ganito yung narinig ninyo pag umaattend kayo sa church. Na kailangan
maging mas mabuting Kristiyano na ako. Kailangan mas maging mabuting anak na ako. Kailangan mas maging mabuting asawa na ako bago ako makalapit sa Panginoon. Siyempre, kailangan nating pagbutihan yung mga kailangan nating gawin. Kasi mayroong mga iniutos sa atin ng Diyos na gawin bilang asawa, bilang anak, bilang mga members ng church. Pero dapat din natin tandaan, God requires perfect obedience para tayo ay makalapit sa Kanya. Kaya nga, yung mga utos na sinabi ng Diyos kay Moises, doon sa nakaraang 2 chapters, Exodus 21, 3 chapters, 22 hanggang 23, ay sinabi niya sa mga tao. Sinabi ng Diyos kay Moises, at sinabi ni Moises sa mga tao, bago siya umakyat doon sa bundok. And then narinig ng mga tao, yung mga utos ng Diyos, anong response ng mga tao? Alam nila yung tamang sagot. Hindi katulad ng ibang mga bata o kahit tayo mga matatanda. Ang dami namang utos, puro utos. Yung 3 chapters, puro utos. Ito yung bawal, ito yung dapat ninyong gawin. Ang hirap namang sundin yan. Hindi ganun yung sinagot nila. Ano yung sagot nila? Verse 3. Lahat ng iniutos ni Yahweh ay susundin namin. Tamang sagot o maling sagot? Tama. Alam ka naman sabihin nila na kalahati lang ng utos ng Diyos ang susundin namin. At least masang-awa. Tama yung sagot. God demands and deserves yung buong pagsunod natin sa lahat ng mga utos niya. Simula pa Exodus 19, tama na yung sagot nila. Susundin namin ang lahat ng inuutos ni Yahweh. 19 verse 8. And then later on, dito sa chapter 24, sa verse 7, sinabi din nila, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Okay, para maging malinaw, yung sinabi ni Moises ng mga utos ni Yahweh, ay isinulat niya. Sabi sa verse 4, isinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Lahat ng utos nakasulat. Lahat ng utos ay dapat sundin. So yung mas importanteng tanong, hindi yung tama ba yung sagot nila. Ang mas importanteng tanong ay, masusunod ba nila ang lahat ng utos ng Diyos? Nasunod ba natin ang lahat ng utos ng Diyos sa atin? And that's the problem. Paano tayo makakalapit sa Diyos? Tayo mga rebelde, tayo mga sumuway sa mga utos niya, lalapit tayo sa Diyos na banal. You will certainly die. Alam ni Moises na mayroong kailangan gawin para sa mga tao. Alam ng Diyos yung problema natin ng mga tao. So ano yung solusyon? Ito yung ginawa ni Moises. Verse 4. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato para saan? Kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. Ibig sabihin, lahat sila ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Verse 5. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin, yung burnt offering. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamitin bilang handog sa pakikipagkasundo kay Yahweh. May burnt offering, mayroong peace offering. And in verse 6, yung kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa isang malaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya dun sa altar na kanyang ginawa. Para saan yung ginawa ni Moises na seremonya? Lahat sila magkasalanan. Kailangan mayroong ihandog at isakripisyo bilang kapalit nila o substitute para magbayad ng mga kasalanan nila. Yes, hindi sila imbitado na umakyat sa bundok, pero kailangan pa rin masolusyonan yung problema nila sa kasalanan. Merong kailangan dugong maibuhos para sa halip na sila ang mamatay, ay merong mamatay na kapalit nila. So, pagkatapos ng seremonya na yon, nag-scripture reading na si Moises. Binasa niya yung nakasulat sa Exodus 20 hanggang 23. So, medyo mahaba-haba yung scripture reading. And then, okay lang sa kanila. Anong sagot nila? Verse 7, susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Pero ang problema, hindi sapat yung mag-express ka lang ng resolution or commitment or dedication. Kailangan mo talagang actual
na sundin ang lahat ng utos ni Yahweh. Hindi sapat yung magpirmahan lang ng kontrata na susunod sa lahat ng utos ng Diyos. Ang kailangan ay sundin aktwal ang lahat ng utos ng Diyos. Hindi pwedeng partial lang. Hindi pwedeng, at least mas marami ako nasunod ng mga utos ng Diyos kaysa sa kapitbahay ko. Sabi sa James chapter 2 verse 10, ang tumutupad sa buong kautusan pero lumabag sa isa sa mga ito ay lumabag na rin sa buong kautusan. Wala tayong kalayaan na sundin lang kung ano yung gusto nating sundin sa mga utos ng Diyos. At wala rin naman tayong kakayahan na sundin ang lahat ng utos ng Diyos. We have a very big problem. That's why we need atonement. Kailangan merong magbabayad sa kasalanan natin. Anong ginawa dun sa dugo ng hayop na kinatay? Yung kalahati, binuhos dun sa altar. Yung kalahati ay nilagay sa mangkok. At anong ginawa ni Moises dun sa dugo na nasa mangkok? Andyan yung mga tao sa harapan. Just try to imagine kung ano nangyayari. Yung dugo na yon ay winisik niya sa mga tao. Nararamdaman ninyo yung dugo na, kung nandun kayo dun sa eksena at least, mararamdaman ninyo yung dugo na winiwisik sa inyo. Hindi lang mararamdaman, maamoy. Hindi lang maamoy, malalasahan din ninyo yung dugo na yon. And for what? Para saan? Sabi ni Moses sa verse 8, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautusan ito. Katibayan. Katibayan na ano? Dahil kayo nawiwisikan ng dugo, katibayan na kayong lahat ay guilty, makasalanan na dapat lang parusahan, dapat lang mamatay tulad ng hayop na pinatay. At katibayan din na ang Diyos ang gumawa ng paraan. Sa halip na kayo ang mamatay, mayroong pinatay na kapalit para sa inyo. Katibayan ng kanilang guilt, katibayan din ng atonement o yung solusyon na ginawa ni Yahweh para sa kanila. Yung buong kasaysayan ng Israel, kasaysayan ng kahit sabihin nila palagi, mangako na po kami na susunod sa Panginoon at sasambahin siya, wala na kami ibang sasambahin. They are very consistent sa pagsira sa pangako nila sa Diyos. God is also perfectly consistent sa pagtupad sa kanyang pangako na iligtas ang kanyang bayang makasalanan. And yung eksena na ito ay binanggit eksaktong-eksakto sa Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 verses 19 to 20. Binalikan ito ng author ng Hebrews para tukuyin kung paanong tinupad ng Diyos yung mga salita niya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yung lumang tipan sa panahon ni Moises ay pinagtibay sa pamamagitan ng dugo. Yung bagong tipan, yung pangako ng Diyos, na nababagoy niya yung puso natin para tayo ay makalapit sa Kanya, para tayo ay maging malinis at makasunod sa mga utos ng Diyos, ay pinagtibay din ng Diyos sa pamamagitan ng dugo. Sa pamamagitan hindi ng dugo ng isang hayop, kundi ng dugo ni Kristo. Verse 22, Hebrews chapter 9. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ganyan kahalaga ang dugo ni Kristo. And siya mismo nagsabi, naalala niyo yung eksena dun sa huling hapunan niya, kasama yung mga disciples niya, Matthew 26 verse 28. Sabi niya, hawak niya yung inumin, sapagkat ito ang aking dugo, nakatibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. May kapatawaran ng kasalanan dahil sa dugo na ibinuhos ni Kristo para malinis tayo sa ating mga kasalanan. Hindi tayo pwede makalapit sa Diyos kung wala yung dugo na ibinuhos ni Kristo para sa atin. At dahil sa ginawa ni Kristo, ano dapat yung maging response natin? Verse 22 ng Hebrews chapter 10. Tayo lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang mga puso ay winisikang malinis
Nakita niyo yung sinasabi niya dito, katulad ng nangyari dito sa Exodus 24. Yung mga puso natin ay winisikan para maging malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay ng tubig. So bakit mahalaga itong pinag-uusapan natin? Dapat ma-realize natin na wala nang mas mahalagang tanong na dapat nating sagutin kaysa dun sa tanong, paano ang isang makasalanan ay makakalapit sa Diyos? Meron tayong mga concerns araw-araw. Kapag may problema ka sa pera, siyempre tinatanong mo yung sarili mo, paano ba ako makakaahon dito sa aking pagkakautang? Pag may problema ka sa asawa mo, sa pamilya mo, paano ba maayos yung pamilya namin? Kapag may problema ka sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral, you have questions na mga concerns mo na gusto mong masagot. Pero kung ikaw ay isang makasalanan at nakikita mo ang laki ng problema mo sa kasalanan, wala nang ibang tanong na mas mahalaga kaysa sa tanong na paano ngayon ako makakalapit sa Diyos. Ang sagot ay nasa mabuting balita ni Kristo. Makakalapit ka sa Diyos kung ikaw ay mawiwisikan ng dugo ni Kristo. Paano ka mawiwisikan ng dugo ni Kristo? Wala naman tayong seremonya dito na sasabuyan ko kayo ng dugo. Hindi rin sapat yung akala na iba na basta umattend ka sa church, kahit nasa harapan ka at matalsikan ka ng laway ng pastor. O kaya magpabautismo ka at mahugasan ng tubig yung katawan mo. O kaya gumalo ka sa Lord's Supper at matikman mo yung tinapay at yung inumin. Walang bisa yung lahat ng iyon kung yon ay gagawin mo lang na walang pananampalataya kay Kristo. Ang bisa ng ginagawa natin na pakikinig sa salita ng Diyos, baptism, Lord's Supper, ay kung naniniwala tayo sa sarili natin at inaamin natin na tayo ay makasalanan and we put our faith in Christ for our salvation. Nawiwisikan tayo ng dugo ni Kristo. Nalinis tayo sa ating mga kasalanan. At dahil doon, malaya tayo na makakalapit sa Diyos. Hindi lang makakalapit. Kasi isipin ninyo, ano naman kung makalapit tayo sa Diyos? At least, hindi na tayo mamamatay. Hindi na tayo itatapon sa impyerno, sa langit na tayo mapupunta. Pero, paano magiging good news na tayo ay makakalapit sa Diyos? Diba, halimbawa, mayroong isang presidente o kaya isang bilyonaryo na dumating, bumisita sa lugar ninyo. Tapos, syempre, sobrang importante tayo. Gusto nating makalapit sa Kanya. At nagkaroon tayo ng permission na makalapit sa Kanya, nakamayan siya, nakapag-selfie, tapos na-post pa natin sa Facebook, at talaga namang sinasabi ng mga friends natin, wow! Pero, how's that good news? Na tayo ay makalapit sa Diyos. That's not the gospel. Hindi lang ito feel-good experience. Tingnan yung sumunod na nangyari. Verse 9. So, umakyat nga sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu, at ang 70 pinuno ng Israel. At yun naman sinabi ng Diyos sa kanila sa simula. So, sumunod sila. May imbitasyon ng Diyos, tumugon sila. At kahit hindi pa sila nakakalapit, umakyat silang bundok hindi pa sila nakakalapit, ano sabi sa verse 10? Nakita nila ang Diyos ng Israel. Okay. Try to understand what's happening. Walang tao na makakakita sa Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu. Diba sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Ibig sabihin, kung makikita man nila ang Diyos, ibig sabihin, hindi yun full manifestation of the glory of God. Merong bahagya lang na ipapakita ang Diyos sa kanila para makita nila yung Diyos. At sa kaso nito, ano yung nakita nila? Nakita lang nila yung paanan ng Diyos. Meron bang paa ang Diyos? Wala. Kapag nababasa natin yung mga ganitong talata sa Biblia, ito yung tinatawag na anthropomorphism.
Ibig sabihin, nagpapakilala ang Diyos sa anyo na para bang isang tao. Hindi tao, kundi parang anyo ng tao. Parang may paa, parang may kamay, parang may ulo, parang may mata. Ano yung nakita nila? Verse 10. Ang kanyang tuntungan ay parang bughaw na safiro at nakakasilaw na parang langit. Nakita yung eksena na sa pakikipagtagpo nila, sabi ng isang Bible commentary, sa pakikipagtagpo nila, nakita nila yung hari ng langit at ang nakita pa lang nila ay yung kanyang paanan. Hindi na nila maitaas pa yung kanilang paningin para makita yung kaningningan ng Diyos. Nakita nila yung kingly glory and majesty ng Diyos. Paanan pa lang. Wala nang katulad yung kamahalan, kaningningan, kaluwalhatian, karangalan ng Diyos. Paanan pa lang yung nakita nila. Paano pa pag nakita nila yung kabuuan ng kaluwalhatian ng Diyos? Ano sa tingin ninyo mangyayari sa kanila? Hindi lang manlalaki yung mata nila at mapapanganga sila sa makikita nila. Sasabog sila at mamamatay. No creature can contain yung experience na yon na makita yung kabuuan ng Diyos. Ito sabi mismo ng Diyos kay Moses later on sa Exodus 33. Kapag may nakakita sa kanya, ay tiyak na mamamatay. Seeing God means death. Naalala niyo yung vision na nakita ni Isaiah sa Isaiah chapter 6? Nakita niya yung vision of the glory of God. Tapos ano sabi niya? Sa verse 5, sabi niya, kawawa ako dahil ako isang makasalanan. Tapos nakita ko ang Diyos. Mamamatay ako. Talagang mamamatay tayo. Mamamatay sila kapag nakita nila ang Diyos unless may gagawin ng Diyos para hindi sila mamatay. Unless kahabagan tayo ng Diyos. Yun lang yung pag-asa natin para tayo ay mabuhay in the presence of God. Ganun ba yung nangyari? Yes, verse 11. Ngunit walang masamang nangyari sa kanila. Kahit na nakita nila ang Diyos. Hindi sila pinatay ng Diyos, hindi naman sila pinakit ng Diyos para lang patayin doon sa bundok. Pinakit sila doon ng Diyos para maranasan nila kung anong inam na nasa presensya ng Panginoon. Hindi lang nila nakita ang Diyos. Ano nangyari sa verse 11? Nakita nila yung Diyos. Tapos, sila'y kumain doon at uminom. Just try to imagine. 74 na mga kalalakihan. Ipinaganda ng Diyos na isang hapagkainan. At sila ay nagsalo-salo para kumain. Para saan? Dahil nakita ba nila itong mga lalaking ito? Gutom na. Nangangayayat na. Pakitin ko nga dito pakainin. This is not a feeding program. Yung pagka nandun ka sa isang hapagkainan, magkakasalo kayo, nag-uusap kayo, nagkukwentuhan kayo, nagtatawanan kayo, that's a sign of approval, of friendship, of fellowship, of intimacy. And this is good. Yan yung ginagawa natin every time we gather. Lalo na pagka meron tayong Lord's table, mamaya, we'll celebrate the Lord's Supper. Kaya pinipilit talaga namin kayo na sumama mamaya. Kasi hindi naman yung para lang busugin kayo. Mabubusog ba kayo sa kakaunting tinapay? These are a feeding program. Pero yung feast, yung fellowship, nagsasalo-salo tayo. Kasama ang Diyos, serving us with His presence. Paano nangyari yun? Dati tayo mga kaaway ng Diyos. Pero bakit nakakasalo na tayo ng Diyos sa isang hapagkainan? Diba yung kinanta natin kanina? Jesus, thank you. Na dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngayon we are now feasting at His table. Paano nangyari? Dahil kay Kristo. Nakita natin ang Diyos nung nakilala natin si Kristo. At hindi lang basta nakita. Nakakasama natin ang Diyos. Nakakasalo natin ang Diyos. Namatay si Kristo para ilapit tayo
sa Diyos Ama. Para maranasan natin kung ano yung inam na nasa presensya ng Diyos. Naparito si Kristo, hindi lang para hindi tayo mapunta sa impyerno at sa langit na tayo mapunta. Naparito si Kristo para busugin tayo ng pagmamahal ng Diyos. Yun yung gusto ng Diyos para sa atin. At yun yung point bakit namatay si Kristo. Na ikaw na isang makasalanan ay mailapit sa Kanya. Para maiyakap ka, para maipadama sa iyo yung Kanyang pagmamahal. Para ibuhos sa iyo ang kabutihan niya. Para iparana sa iyo ang Kanyang walang hanggang presensya. Of course, may mga pagkakataon na parang hindi naman yata ako naniniwala dyan sa pastor na yan. Hindi ko naman nararamdaman yung presensya ng Diyos. Parang hindi naman natin na-enjoy yung relationship natin with God. Yes, may mga panahon na we don't feel. Hindi natin nararamdaman yung ganon. Dahil sa mga struggles natin sa kasalanan. Dahil sa mga sufferings na tinitiis pa natin sa mundong ito na nakakadlang pa rin sa relasyon natin sa Panginoon. May mga panahon na pinagdududahan natin, yung ba talaga gusto ng Diyos para sa akin? Pero bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Pero sa mga panahon na yon, hindi mo mas lalong pinasasabik ng Diyos yung damdamin natin na dumalo sa araw na tayo nagsasama-sama sa pagsamba. And of course, this is not enough. Ano lang ito? Preview. Foretaste. Patikim. Yung pananabik na darating ang araw na napakalaking hapagkainan yung ihahain sa atin ng Panginoon. Hindi lang 70 kalalakihan yung imbitado, kundi milyong-milyon na mga anak ng Diyos mula sa iba't ibang lahi, iba't ibang bansa ang magtitipon doon sa marriage supper of the Lamb sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Revelation 19:9, Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. So kinasasabikan mo ba yun? Every time we gather sa Lord's Supper, di ba narinig niyo yung sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 11, na sa tuwing kakain tayo, iinom doon sa Lord's Supper, ipinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ibig sabihin, yung patikim na yon, ina-express natin, sinasabi natin, kulang ito. Nasasabik ako. We're longing for that day na darating ang Panginoong Jesucristo. Nasasabik ba tayo? Or mas excited pa tayo kapag merong budel fight yung mga kabarkada? O maaya kang mag-eat all you can ng samgipsal? Definitely. Masarap kumain. But to feast in the presence of God, walang hanggang kagalakan ang plano ng Diyos para sa atin. We are all killjoys. Ang babaw ng kaligayahan natin, kung ipinagpapalit natin yung presensya ng Diyos sa mga bagay sa mundong ito, that will not truly satisfy our hearts. Walang hanggang kagalakan. Wala pa tayo doon. Hinihintay pa natin yun. So anong kailangan natin gawin habang naghihintay tayo? Okay. Sina Moises, tapos na silang magkainan. Tapos na yung ratification meal, confirmation ng covenant. Siyempre, bumaba na sila. And after some time, pagbaba nila, pinakit na naman ng Diyos si Moises sa bundok. Sabi niya sa verse 12, umakyat ka rito, maghintay ka, at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntuning ituturo sa mga tao. Kanina, sino yung nagsulat ng mga utos ng Diyos? Si Moises. At this point, sabi ng Diyos, meron ako ibibigay na tapyas ng bato. Ang sinabi niya later on sa Exodus 31, na yung tapyas ng bato na yon ay pinapapalooban ng 10 utos. Na sinabi doon ay sinulat mismo ng daliri ng Diyos. Anthropomorphism ulit kasi wala namang daliri ang Diyos. Ano yung point? Yung point to highlight na yung mga utos na yon ay galing mismo sa Diyos at hindi galing kay Moises. Ay sinulat ng daliri ng Diyos to indicate na hindi mawawalang bisa yung kanyang mga utos at ito ay para sa bawat isa sa atin. Pag narinig yung sinasabi ko na hindi naman natin masusunod lahat ng utos ng Diyos, is that an excuse para hindi sumunod sa utos ng Diyos?
O kaya, ang intensyon ng Diyos sa atin para makasalo natin siya, di ba? Maka-fellowship natin siya, magkaroon tayo ng intimacy, communion with Him. Pero hindi ibig sabihin ng intimacy ay babaliwalayin mo na yung mga utos ng Diyos. Hindi siya body-body. Hindi siya kabarkada. He's the King of the universe. Hindi pwedeng baliwalayin yung kanyang utos. At ganun din sa buhay Kristiyano. The Christian life is a life of obedience. Hindi pwede na pagsamahin yung pagsuway at pagiging Kristiyano. And may it never be na yun yung magkakarakterize sa buhay natin. Yung Kristiyano na yan, pasaway yan. May see kung anong contradiction. Yung sinasabi natin na Kristiyano tayo, pero hindi tayo sumusunod sa utos ni Kristo. So nagutos ang Diyos, umakyat si Moises sa bundok, kasama yung assistant niyang si Joshua. Si Joshua yung, hindi lang sure, kung kasama niya hanggang dun sa taas ng bundok, kasi makita natin na si Moises lang talaga yung naka-experience mamaya na ipapalanas sa kanya ng Panginoon. Maybe sa simula lang. Pero inihanda na ng Diyos yung pagpalit ni Joshua kay Moises after a few years. Dahil mahigit isang buwan na mawawala si Moises, naghabilin siya kung sino yung gagawa ng mga maiiwan niyang leadership responsibilities. Magsasabbatical leave muna siya sa Israel. Doon muna siya sa bundok, mahigit isang buwan. Hindi niya sinabi sa kanila na, kung may mga problema kayo, ay hintayin niyo muna akong bumalik bago ninyo i-consulta yung problema ninyo. Hindi ganun sinabi niya. Ang sabi niya, verse 14, hintayin niyo kami rito, sabi niya doon sa mga elders, kasama ninyong may iwan sina Aaron at Hur, sila ang inyong lapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo. Si Aaron, yung kapatid ni Moises, si Hur, kaibigan din ni Moises. Naalala niya si Aaron at si Hur, yung tumulong kay Moises doon sa paipaglaban nila sa mga Amalekites sa Exodus chapter 17, nung nangangawit na si Moises, tagahawak ng kamay ni Moises. So habang wala si Moises, merong sasalo ng kanyang may iwang responsibility. So hindi lang si Moises ang may trabaho na ibinigay ng Diyos, kundi bawat isa sa kanila. And then, ganun din sa church. Bawat isang Kristiyano ay merong trabaho. Sabihin nga niyo sa katabi ninyo, bawat isang Kristiyano may trabaho. Hindi yata naniniwala. Pag sinabi natin we are saved by grace alone, through faith alone, hindi ibig sabihin na wala na tayong gagawin. At maghintay na lang tayo. Na tayo ay mamatay at mapunta sa langit. Diba? Ephesians 2, 8 and 9. May kasunod na, verse 10. We're created for good works. And ganun din sa church. Bawat isang Kristiyano ay may obligasyon, may commitment na sumunod sa nais ng Diyos. Yung obedience ay hindi lang para sa isang grupo ng mga Kristiyano. Ito ay para sa lahat ng Kristiyano. So sino magtatrabaho dapat sa church ng mga pinapagawa ng Panginoon? Hindi lang yung mga full-time pastors. Kasama din yung mga elders. Hindi lang yung mga elders, katuwang din yung mga deacons. Hindi lang yung mga elders at deacons, kundi lahat ng mga members ng church. Ang sinabi sa Ephesians 4:12, to do the work of the ministry. So, dating yung time, meron kayong mapapansin na may mga leaders na magpapahinga. O baka mawala. Dali ni Lord sa ibang lugar. Huwag nating hintayin na bumalik sila. Gawin natin kung ano yung dapat nating gawin para matugunan yung pangangailangan sa ministry. May dating yung time, may mapupuna ka ng mga deacon or elder o yung pastor na may pagkukulang sa kanilang ginagawa. And okay lang, punahin mo para mapagbuti namin yung paglilingkod namin. Pero much better kung gagawin mo ang lahat ng magagawa mo para matulungan na matugunan anuman yung kakulangan, pagkukulang, limitasyon ng mga leaders ng church. So far, ganito yung nakita natin na takbo ng Exodus 34. At nakikita ba ninyo kung bakit ko sinasabi na ito rin yung kwento ng buhay natin mga Kristiyano? Ang nais ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Ang problema,
Dahil sa kasalanan, hindi tayo makakalapit sa Kanya. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, para tayo ay makalapit sa Kanya by faith. At ang nais ng Diyos, paglapit natin sa Kanya, makita natin siya, makalapit tayo sa Kanya, makasama natin siya, makasalo natin ang Diyos. At yung intimacy na yon, hindi nangangahulugan na exempted na tayo na sumunod sa mga utos ng Diyos. Merong obedience. Kailangan na sumunod tayo sa mga utos ng Panginoon bilang mga disciples ni Kristo. Lalo na sa konteksto ng relasyon natin dito sa church. Tapos na ba yung kwento ng Exodus 24? Tapos na ba? Di pa. Meron pa tayong verse of 14 hanggang verse 15 hanggang verse 18. Tapos na ba yung kwento natin mga sa buhay Kristiyano natin? Hindi pa. Humihinga pa tayo. So paano nagtapos yung kwento? So tulad ng sabi ng Diyos, pinaakyat ulit si Moises ng Diyos sa bundok. At itong bundok na ito ay natakpan ng ulap. Ano ibig sabihin ng ulap? This is the glory of the Lord. Verse 16. The glory of the Lord dwelt on Sinai. Sa point na ito ng story, ang Diyos ay nakatira sa Mount Sinai. So ganito yung eksena na nasaksihan ni Moises. Sa loob ng 6 na araw, naghihintay siya. Sabi ng Diyos, maghintay ka. 6 na araw. Yun yung eksena na kanyang nakikita. And then sa 7 araw, nagsalita na si Yahweh kay Moises. Walang sinabi kung anong sinabi ng Diyos kay Moises. Basta tinawag siya ni Yahweh. Just try to imagine. Nagsalita ang Diyos mula dun sa ulap na nakikita ni Moises. Kung kayo nandun sa bundok, anong mararanasan ninyo? Anong mararamdaman ninyo? Kapag naranasan natin yung presensya ng Diyos, kapag narinig natin yung boses ng Diyos, hindi ito yung karaniwan nagiging ordinary na routine natin ng mga Kristiyano. Sometimes, going to church can be a routine. Normal lang yung lugar na ito. Wala naman tayong nakikita dito ng mga ulap, kidlat, kulog. It's just normal. Pag nakikinig ka ng mensahe ng pastor, sometimes, lalo na pagka medyo napapahaba at magtatanghalian na, it can sound boring. Diba? Nakakantok. Nakakainip. Pero, yung nakita ni Moises, this is God's awesome presence. When you look at verse 17, yung mga tao, tinitingnan si Moises pag-akyat sa bundok. Tapos nakikita nila yung ulap na bumabalot sa bundok. Hindi lang basta ulap, kundi parang nagniningas na apoy. It's a devouring fire. Na para sa kanila, okay, Moises, ikaw na lang dyan. Dito na lang kami. And then verse 18, unti-unti siyang natakpan ng ulap si Moises habang umakyat. Nanatili siya sa bundok sa loob ng 40 araw at gabi. Nasa bundok si Moises. 40 days. 40 days. Walang signal. Walang internet. Walang Facebook. Hindi niya kasama yung asawa niya. Hindi niya nakakausap yung mga anak niya. Baka nga wala siyang kinakain eh. Walang kape. Walang ministry. Walang mga tao na nagsasabi sa kanya na, good job, Moses. Wala siyang messages na nare-receive mula sa ibang tao. No affirmation whatsoever for 40 days. Wala siyang alam na sa mga nangyayari sa mundo. Wala siyang kahit ano maliban sa Diyos. Do you think na-bored si Moises? Do you think nalungkot siya? Do you think na-homesick siya? Do you think nagreklamo siya sa Diyos? Lord, nakaka-10 araw na ako dito. Pwede na ba akong bumalik?
Baka nagkakagulo na yung mga Israelita doon habang wala ako. Walang sinabi sa story. Wala. Pero, you can guess. Kung alam niyo kung ano ibig sabihin ng to be in the presence of God, that God is our highest good, He is our highest joy, siya yung everlasting treasure natin. Definitely, pagbalik ni Moises, sasabihin niya sa mga tao, that's the best 40 days of my life. To be in the presence of God. Ask yourself, masisiyahan ka ba sa buhay mo kung tatanggalin ng Diyos? Kung tatanggalin ng Diyos ang internet, kung tatanggalin ng Diyos yung cellphone mo, the things we complain, kung tatanggalin ng Diyos yung pamilya mo, kung tatanggalin ng Diyos yung kayamanan mo, kung tatanggalin ng Diyos yung good health na meron ka ngayon, at wala nang matitira sa'yo, kahit isa, maliban sa Diyos, will you be content? If you're struggling to answer that question, you're really missing the point of everything. You're missing the point. Bakit ka nilikha ng Diyos? You're missing the point, bakit ka iniligtas ng Diyos? You're missing the point, bakit tayo binabago ngayon ng Holy Spirit to become more like Christ? The point of everything is God Himself. Ang Diyos ang punto ng lahat. Siya yung pasimula, siya yung ending ng storya ng buhay natin. He's our highest good. He is our greatest joy. He's our everlasting treasure. Ano yung punto ng lahat? To glorify God and to enjoy Him forever. Mararanasan natin yun. Enjoying God forever. Not just 40 days, but forever. Bakit? Dahil kay Kristo, na nakakahigit yung glory kaysa kay Moises. Diba sabi sa Hebrews chapter 3, yung anak ng Diyos ay higit na dakila kaysa kay Moises na lingkod ng Diyos. Do you remember yung tatlong disciples ni Christ, si Peter, James, and John, na umakyat sa bundok kasama ni Kristo, at nakita nila si Kristo, si Moises, and si Elijah, pero yung nagniningning na glory na nakita nila ay hindi yung glory ni Moises, kundi yung glory ng Panginoong Jesucristo. Pasulyap lang yun sa kaluwalhatian ni Kristo. His glory is much greater than Moses. Yes, nakita ni Moises ang Diyos. Meron siyang relasyon sa Diyos, face to face. Pero si Kristo, siya mismo yung mukha. Siya mismo yung larawan ng Diyos. Wala nang papantay sa kadakilaan at kaluwalhatian ni Kristo. Pero alang-alang sa atin, binaba niya yung sarili niya, nag-anyo siya na isang parang alipin na masahol pa kaysa sa mga alipin. Binaba niya yung status niya para abutin tayo, para maligtas tayo. And for 40 days si Moises sa presensya ng Panginoon, 40 days ang Panginoong Jesucristo, kasama yung mga maiilap na hayop sa wilderness at nakikipaglaban sa tukso ng Diablo. Tiniis niya lahat ng hirap na yun para ano? Tiniis niya lahat ng hirap na yun hanggang sa krus, hanggang sa kamatayan sa krus. Na hindi niya na-enjoy yung presensya ng Diyos sa krus. Sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Para ano? So that every one of us, tayo ng mga hell-bound sinners, sa halip na matupok ng apoy ng presensya ng Diyos, ay maranasan natin yung init ng pag-ibig ng Diyos. Only through the Lord Jesus Christ. And if we put our faith in Christ, this is our story. This is our story. We will enjoy the presence of God, not just for 40 days, not just 40 years, but 40,000 years
to all eternity. So kung tayo ay na kay Kristo, this is our story. Kung wala ka kay Kristo, you're outside this story. What misery. Napakasaklap ng buhay na mararanasan mo if you're outside of Christ. So if you're listening to God's word right now, huwag mong babaliwalain lahat ng narinig mo. You're outside of Christ. Akala mo ma-enjoy mo yung relasyon mo sa boyfriend mo. Akala mo ma-enjoy mo yung relasyon mo na yung status mo na napopromote ka sa trabaho, kinikilala ka ng maraming tao. But wala anumang bagay sa mundo ito can truly satisfy us. And that's the point of this story. Para ipakita sa atin, this is the best story. Na tayo ay na kay Kristo. Dahil kung tayo ay na kay Kristo, makikita natin ang Diyos. Makakalapit tayo sa Diyos. Makakasama at makakasalo natin ang Diyos at makakapiling natin siya, enjoying His presence for all eternity. Walang anumang bagay sa mundo ito ang makatutumbas sa relasyon na inaalok sa atin ng Diyos. So if you're hearing this word, huwag mong babaliwalain ang salita ng Panginoon. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your word. Mabuting balita sa amin ng mga makasalanan. Hinayaan mo sa biyaya mo na makita ka namin. Masilayan namin ang kagandahan mo sa pamamagitan ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Kumilos ka, O Diyos, sa puso ng bawat isa. Patuloy kang magpakilala. Patuloy na ilapit mo ang sarili mo sa amin. Ilapit mo kami sa iyo. Pray, Father, for all of us na matikman namin kung gaano kasarap na nasa presensya mo. Kung meron man dito, Panginoon, hanggang ngayon ay I still feel bored with everything na ginagawa namin sa pagsamba. Hindi nila makita, what's the point? Pray, Father, for your Holy Spirit to break their hearts. Show them. Pakita mo sa kanila kung gaano kalala yung kalagayan nila outside of Christ. Bring them to repentance and faith in the Lord Jesus Christ. At para sa amin ang mga anak kay Kristo, continue satisfying our hearts with your presence. We're looking forward to that day. Tunay na masusulyapan namin, malalasap namin ang ganda, ang sarap ng nasa piling mo. Thank you, Father, for your goodness. This is our prayer. In Jesus' name, amen.